Mga kalahi! Gulat kayo. Good morning sa inyong lahat mga kalahi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon mga kalahi, mayroon na naman tayo ngayong pag-usapan no, patungkol po ito sa malita-malitang pera mga kalahi. No? So, diretso na po tayo sa komentaryo mga kalahi at panoorin ninyo at pakinggan ninyo mga kalahi. No? Dahil ito pong isang angkor ng radio station mga kalahi, isang Bisayang radio commentator na ito pong si Mr. Ropel Banyok mga kalahi, no? Napakalinaw talaga na siya po DDS talaga na commentator at DDS talaga na supporter mga kalahi. At ito po ay pinapanood at ito po ay pinakinggan araw-araw lalo na sa mga tao diyan sa mga taga-bundok mga kalahi, no? Ay dito po mga Cebuano talaga ay itong tao ito, marami po itong para sa akin ay parang parang ina-idolize po itong tao na to at ito pong tao na to ay malinaw na ito po isang komentarista na DDS na laban talaga sa gobyerno ni PBBM mga kalahi. At ito po ay parang nagkalat po ito ng balita na idiin talaga niya si PBBM na may kaalaman patungkol sa malitang pera mga kalahi. Talaga ang naratibo nitong klaseng komentarista mga kalahi ay napakalinaw talaga na ito po ay parang kasabwat po ito sa mga propagandista, ito po ay mga panirampuri at ito po ay parang kasama po ito, no? Now I think kung hindi man ko nagkamali, no, parang lang kasi wala naman tayong ebidensya na kitong tao na to ay parang funded po ito ng China, no? Kasi kasama po ito, no, itong komentarista na to at talagang araw-araw talaga nang siya po yung mangungomentaryo ay talagang may mga mensahe talagang pagdidiin ni PBBM mga kalahi, no. Iwan ko itong taong itong mga kalahi ay parang wala tayatang pag-iisip itong klaseng abogado naman sana itong tao na to, no. Walang pag-iisip at walang abogado naman sana at wala namang pag-uusisa o pagsusuri kung yung mga naratibo niya ay totoo or ito po'y paninira lang po mga kalahi, no? Dahil gusto talaga niyang idiin ang ating PBBM na bilang isang tinatawag na mastermind talaga mga kalahi sa corruption. Itong klaseng komentarista mga kalahi napaka one-sided, no. Dapat sana ito mawala ito sa posisyon niya diyan sa kanyang istasyon, no, sa DYHP mga kalahi, no. Kailangan talaga itong mapansin ito sa mga NBI at kasi marami po itong mga followers, marami po itong nakikinig sa kanya at marami po itong mga taong parang nalinglang mga kalahi sa mga komento or komentaryo niya na talagang pagdidiin sa presidente na wala talagang basihan, wala talagang kahit katiting na ebidensya na para ang ating mahal na presidente ay involved sa korupsyon mga kalahi, no. Mga kalahi, ito po ay isampal ko ito sa mukha ng taong ito mga kalahi para naman siya po'y magising dahil po parang nagpabulag-bulagan talaga itong taong ito dahil sa kanya yatang pag-loyalist, no, ng mga Duterte mga kalahi. Ngayon mga kalahi, i-play ko po itong tinatawag niyang mali-malitang pera na gusto niya na lumalabas ng ating presidente po ay mastermind sa mga korupsyong malita-malita. Ngayon mga kalahi, ito pong idol ng isang komentarista sa radyo na si Ropel Banyok. Ito po, panoorin mo ikaw Ropel Banyok. Panoorin mo ito yung idol mo dahil i-play ko ngayon ang video sa panahon ng ambush interview dahil hindi yata ito naka-script kaya parang nagsasabi talagang totoo at katotohanan itong si Sara Duterte na idol ng isang komentaristang Ropel Banyok. Panoorin mo ito, Ropel Banyok. Kung kaya Congressman Zaldigo, Congressman Romualdez, you have any reaction on that billions of money? Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases.
Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Yon mga kalahi, at inyo pong napakinggan na panood ang isang video na ito po ay testimonya ng isang vice presidente na idol talaga ni Mr. Ropel Banyok. Ito po, at kung inyo pong naunawaan ang sinabi ni Sara Duterte, na ang sabi niya, itong malitang delivery, malitang pera na dinedeliver talaga ay hindi pa presidente si PBBM at hindi pa rin Vice President si Sara Duterte, no? Hindi pa mayroon narinig na nila yung delivery ng malitang pera. Pagkatapos, bakit ikaw, Ropel Banyok, ay bakit yung naratibo mo ay gusto mo talaga na i-DN at i-involve ang mahal na presidente na kahit isang piso wala kang ebidensya na mayroong ninakaw ang presidente? Ikaw, Ropel Banyok, no? Ayusin mo yung pananalita mo, yung bunganga mo na, iwan ko yung bunganga mo, parang smoker kayata dahil napaka-itim yung labi mo, Mr. Ropel Banyok, no? Hindi naman ako nang lait sa'yo, kaya lang dahan-dahan yung bunganga mo dahil yung nilalait mo at dahil yung in-involve mo, dahil yung sinisiraan mong isang presidente na hindi malang umimik sa mga kaguluhan, sa mga paninira dahil napakabuti, napakabait na tao ang ating presidente. Tapos ikaw, isang media komentarista ng radyo, ay isang panig ka lang ng isang politiko. Ulitin ko, Mr. Ropel Banyok. Dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. You have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo. Yon, no? Yon, napakalinaw. Mabuti talaga pag interview ito si Sara Duterte na parang walang naka-script, walang nakasula talaga, ay talagang masabi talaga niya ang totoo. Yon, ito po ang ebidensya. Ikaw, Mr. Ropel Banyok, para ka magdahan-dahan sa bunganga mo, sa dila mo, upang siraan mo yung presidente. Matagal na yung malita, yung mga cases ng mga pera na dinideliver, no? Bago pa sila nagpresidente sila si PBBM o Vice President na si Sara Duterte. Matagal na yan yung balita na yan, Mr. Ropel Banyok. Kaumpisa pa lang nila sa pagka-presidente. Ngayon, ipalitaw mo, ngayon gusto mong ipalabas na ang presidente ang mastermind? Ikaw ang klaseng tao ka, komentarista ka na sinisiraan mo yung administrasyon, sinisiraan mo yung gobyerno, isa kang lumalaban ka sa gobyerno, dapat ikaw, media ka, nasa gitna sana ikaw, Mr. Ropel Banyok. Tapos nalaman ko pala na ikaw po'y marunong ka pala sa Biblia. Tapos hindi mo sinusunod ang Biblia. Walang kabuluhan yung nalaman mong Biblia. Catholic Defender ka pala. Kaya pala kayong okay lang kayong magkasala, okay lang kayong magbabayolate sa Biblia dahil hindi kayo matino talaga sa pagkatakot ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, no? Huwag ninyong labanan ang gobyerno. Ang lumalaban sa gobyerno ay talagang lumalaban sa Diyos. Ikaw lang ang media, ikaw lang ang isang komentarista, ang korman ng isang station, tapos ikaw lang ang narinig kung napakatindi mo talagang babanatan mo talagang napakabait na presidente. Ikaw, klasikang tao na dapat ka sana mawala ka sa posisyon mo sa station dahil ikaw po'y nagpakalat ng isang informasyon na parang against at magre-rebelde sa gobyerno.
Dito lang tayo mga kalahi at ito dapat itong taong itong station manager, no, dapat ito na maaksyonan ng station kung sino pong sino po ang owner ng yung station na yan, tanggalin niyo itong taong ito dahil hindi ito media man, no? Siya po'y one-sided media. Siya po'y one-sided nga na komentarista, no? Dito lang tayo mga kalahi at sana sundin, hindi tayo magre-rebelde sa gobyerno dahil ang pagrebelde sa gobyerno, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Ayon po sa Biblia, sa Roma 13, 1 hanggang 6, makikita natin diyan ang isang payo ng isang apostol sa Biblia, apostol ni Kristo. No? Huwag kayong magpalinglang, huwag kayong magpa-deceive sa mga taong deceiver. Dito na lang tayo. God bless.